whenever I see beautiful tuwalya or ox stripe, so ito yon sa mga hindi nakakaalam, yan po ang tuwalya or ox stripe. So, tuwing nakakakita ko niyan sa supermarket, parang gusto ko magluto ng kalyos o kaya goto. Pero today, dahil tag-ulan na, let's make a different type of goto or lugaw. This is called bulalugaw. Kasi bukod sa tuwalya or ox stripe, lalagyan din natin ng bulalo or beef shank. Kuya, pabili ng 2 kilos. Eto ba, maganda to maputi. So, piliin mo yung maputi. Ayan, o. Diyos ko, pag naririnig ko yung tunog ng hinihiwang karne, di ba? Parang yung sa mga horror film na pinapanood natin sa Netflix. Ilan po yan? Yes, yan. Tapos, 2 kilong beef shank. So, sa bulalugaw, ang bilhin mong beef shank, yung medyo maliliit lang. Huwag yung malalaki. Ayan, o. Tapos nasa sayo kung gusto mo lagyan pa ng baboy or kung ano-ano. But to me, okay na yan. Patingin nga na isang piraso nung ganito, maliit dapat yung bulalo. Yan, oh. Pero yun, ganun yung maganda. Yung maliit pero malaki yung utak. O, diba? Small but terrible. O. Mas maganda yan. O, pilian mo ako na magaganda. Diba? Kasi ito, hahalo na to dun sa sabaw. Kaya magiging very flavorful yung iyong bulalugaw. Ayan. So, lutuin na natin to. May bulalo ka na. May lugaw ka pa. Diba? Hindi ako nagkamali sa binili nating goto kahapon. Although we triple washed it, pero wala siyang amoy. Diba? So ngayon, palambutin na natin. Just the basics, dahil ito is bulalugaw, yung usual na timpla ng goto, maglalagay ako ng ginger, garlic, onions, black peppercorn, and bay leaves, laurel. Pinagtaguan ako ng laurel. Nagtatago siya. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. Nasaan ba? Nilalagyan ba? Nire-refillan? Ayan. Magtatago-taguan pala kami ni Ange. Halika na dito. Wag mo nang isalin dyan. Pabobonggahin mo pa ayan. Nagtago ang laurel. So, bay leaf or laurel. Fish sauce, ba't mahawak-hawak ko yung luya? O ibuhos mo na dyan. So, ipe-pressure cooker ko to para mas mabilis. But, if you want dun sa malalaki mong kawa, talyase, or yung ba tawag dun? Yung malalaking kasirolang parang kasing laki ni Chucky. Dun mo isalang. So, this, luya, onions, pounded garlic, laurel, black peppercorn, and then ibuhos mo na yung iyong goto or the tuwalya. So ito yung tuwalya mo or goto, hiwain mo siya ng maninipis na ganito para sabay silang lumambot nung iyong bulalo. Okay? Make sure of that, Kasi pag mas malalaki ito, mas matagal lumambot ang tuwalya or goto or ox stripe, labog na yung iyong bulalo. Matigas pa yung tuwalya. So what I'm going to do, una yan, tapos lagyan mo ng a bit of salt, rock salt, white vinegar to remove any residual na lansa. And then, tsaka mo ipatong yung iyong bulalo. I-expect mo na medyo talaga magkakalasog-lasog to. Ganun naman ang bulalugaw. Siyempre, pagka sa picture, pinakita sa picture, nandun yung buong bulalo. But reality is, when you buy it from the kanto, talagang lasog-lasog na yan. And then I'm going to put a splash of fish sauce for umami.
And then just some water. Just enough to cover this. Or dagdagan muna para madami tayong pangsaing mamaya. Ayan, medyo matagal-tagal kukulo yan kasi pinuno ko. And then tatakpan ko yan and then you bring it to a boil, medium flame for around an hour. Remember, in a pressure cooker, you start the timer kapag ka nagsimula ng kumulo yung loob and malalaman mo yan kapag ka tumunog na yung na siya. Okay, so ilalak mo yan. And then, turn on the flame. And let's wait for the around 10 minutes. Alright, so very nice. Nice and tender. Both the bulalo and the tripe. Okay lang na humiwala yung utak. So, mag-iiwan ako ng konti niyan. Ito naman is itatabi ko dyan. Kasi magsasaing na ako ng malagkit dito sa kabilang kaserola. I've added a little bit of water here. And then, ibubuhos ko tong sabaw na pinagkuluan ng tuwalya and bulalo. Hindi ko sinaid yung mga tuwalya ha, or the tripe. Maglalagay ako ng konti dyan. Hahayaan natin yung madurog. Alam mo yon, para yung kanilang flavors and fats humalo talaga dito sa ating malagkit. I have here 1 kilo of malagkit rice. Pure ha, pure. Pag half cook na to, ilalagay ko na din lahat to dito. O, diba? Kung hindi tayo gumamit ng pressure cooker, dito mo pinalambot, pwedeng ibuhos mo na lang po lahat yan dyan. Kahit hindi mo nahanguin to. Pero kasi, based on experience, ang nangyayari naman, masyadong nadudurog yung bulalo, tsaka yung tripe. So, kaya maganda, maghiwalay ka din ng konti. So, ayan, isasaing natin yan dyan. Tapos, babalikan natin, isi-season natin, and babalikan. And then this one, ayan, iwan mo lang yan dyan. Oh, looks so tender. Okay, I'm doing the final seasoning and makikita mo almost half cooked na yung ating malagkit. Pwede ko nang ilagay yung ibang laman para talagang manuot yung flavors. Pwede ka din naman mag-iwan ng bulalo para pang topping mo sa ibabaw. O ito, nilalagay ito ha, para talagang maniwala silang. Hahayaan mo ng madurog yan. Ganun po talaga ha. Well, pwede nyong sabihin hindi. Pero, dun sa mga nakakainan ko ng ganyan, yung laurel, pwede mo na ding isama dyan. And then, lalagyan ko lang ng konting beef bouillon paste just to improve, enhance the... Dapat ini-sponsora na ako nitong beef bouillon paste na to eh. Lagi kong ginagamit. Patis. For umami. And then, I'm going to put some toasted garlic. A lot of toasted garlic. Kasama na mismo sa sabaw. Ito po ha, inspired by the commercial Bulalugaw. Pero syempre, pag pangkain sa bahay, talagang kailangan pabonggahin mo. Ayan, and then you just keep on boiling. Hinawhawan ko na po ito kasi the garlic oil is extremely delicious. Ayan na, tingnan mo, naglulutang na ang utak. Literal, na lumulutang ang utak. And then I'm also going to put spring onions. Bukod pa po ito dun sa ilalagay ko sa ibabaw, ha. Talagang kailangan kasi flavorful na flavorful ito. Yung mga nagtitinda nito, talagang one of the secrets is they put MSG. Pwede mo naman lagyan. Wala namang pipigil sa'yo. Tikman natin.
Natatabangan pa ako. And then, hindi pa po ito luto ha, kasi yung kanin, talagang hihintayin mong umalsa siya ng todo. Okay, I'm doing some final seasoning. Lalagyan ko na ng paminta. Put paminta. Pag dito ground, ang ilalagay mo talaga. Normally, they put white pepper para daw hindi kita. Pag pampasarap, hindi dapat itinatago. Okay, so ayan, I'm ready to assemble my bulalugaw. And pinipreheat ko dito yung, pinapainitan ko lang over low flame. Ang aking Chef RV all-purpose pot, dito din po natin sinalin kanina yung lumambot na bulalo and tripe. Para lang hindi basta-basta lalamig yung bulalugaw natin when you serve it. Kasi nga ito, it retains heat. Kasi 'di ba, napaka-importante noon, 'di ba? Parang sa relasyon lang, hindi dapat basta-basta lumalamig. Kung halimbawa lumalamig, kailangan solusyonan mo 'yan, parang pagkain lang kasi hindi dapat i-serve 'yan ng malamig na. And for our toppings, meron ako ditong corn on the cob para talagang mukhang bulalo. Lumpiang Shanghai and chicharong bulaklak I ordered from Crispy Joe's, my favorite. Toasted garlic. A lot of toasted garlic. Kami po nagpiprito nito kasi nalulungkot ako dun sa nabibiling toasted garlic. Parang hindi lasang bawang. Chicharon, spring onions, hard-boiled eggs, and what's this? Calamansi from the farm. O totoo talagang nagaling dyan ng calamansi. So ibubuhos ko to dito. Warm na to, mainit na. O, magsisisling yan. Yung overload natin, pwede bang pares lang ang ino-overload? Pati itong, patay na natin ang apoy. Pati yung bulalugaw. Hindi talaga tinipid yan ha. Look at the lamans of the bulalo. And the tuwalya, that's very delicious. Ayan. Tapos, tsaka mo ilagay ang mga topping of your choice. Nagtabi ko ng konti nito dito. Although yung utak talagang humiwalay na. Para lang, alam mo yon, maski pa paano na maipagmalaki tayong merong bulalo. Tapos, ayan, lagay mo yan dyan. Yung buto, nakita mo, nilubog ko yung buto. Para may patungan yung ating meats. Tuwalya. Nag-gloves na po ako, ha. Shanghai! May nakitaan lang ako nito. Ginaya ko. Diba? Pag po tayo ay nanggaya, hindi po tayo manggagaya. Inspired lang tayo. Pero, manggagaya na rin yun. Diba? Manggagaya na rin yun. Ginaya ko nga eh. Chicharong bulaklak. Teka, parang kinapos ako sa karne dito. Natalbugan na. Natalbugan. Chicharon. Dito na lang yan. Ano natin sa side? Pampaano? Height. Eto lang, kailangan medyo bilis-bilisan ko yung paglalagay nito. Kasi baka ang ganda nga ng garnish ng bulalugaw ko na imbierna naman ng mga bisita sa banda. Ang tagal. Yung corn, parang ayaw ko na siyang ilagay. Kayo ba? Parang type nyo pang may corn. Actually, kasi parang pag may corn, mukhang, alam mo yon, parang trying hard. Yung mga spaces dyan, lagyan mo pa ng charong bulaklak, toasted garlic. Kasi po, yung mga tuwalya ko, naglubugan na po kasi mabigat po sila. Kaya dadagdagan ko. Spring onions, very important. And lagyan natin ng kalamansi.
Lagyan mo dito on the side. Yung kalamansi po, ha, iwasan yung lulubog. Kailangan po yan nandyan lang as a condiment. Pwede din namang hindi mo siya dito ilagay. Pero nagpapadagdag kulay po yan para magandang picturean. Diba? At saka nakita nyo, ang lulusog po ng aming kalamansi. So there you have it. May bulalugaw overload. O diba? Imagine kung bibigyan kanya ng kapitbahay mo, kasama na yung kaserola o pinahiram yung kaserola. Tapos yung tipo bang nakakalimutan mo ibalik. Diba? Yung nakakalimutan mo ibalik, tapos nagpapakiramdaman lang kayo ng kapitbahay mo kung kailan mo ibabalik. Aba, ibalik mo at umorder ka ng sa sarili mo. Ito ang link. My gosh, so deadly. Pero sige, diba? Bakit ba hindi? Nagpapakapagod naman ako sa pag-exercise. So, deserve ko yan. Ganun din ang sinasabi mo sa sarili mo, no? Napagod naman ako sa work. Deserve ko yan. Sige na. Bakit pa ba nauso yung mga overload na yan? Di para overload din ang happiness natin, di ba? Ba't naman natin susulitin ang mga sarili natin? Ano ba? Di ba nga, ang turo ko, unahin ang sarili. So, lahat ng sahog nasa akin. Hindi ako masyado mahilig sa utak. Yun sa bulalo, sa utak, sa bulalo. Kaya, hindi ko na hinanap. Kaya ako nakagat ko gilagid ko. Isa pa. Pero ang lambot, tignan mo. Tinulak ko lang. So good. Naintriga ako dun sa lumpiang Shanghai pag may lumpiang Shanghai. Kasi normally, di ba, ang lumpiang Shanghai, pinapartner natin yan sa lugaw or sa goto. But this time, nandyan na. Okay naman siya. Kaso lang talagang pang aesthetic lang kasi nawala na yung lutong ng Shanghai. Even yung chicharong bulaklak, nawala na yung lutong. Okay na ding nawala yung lutong, basta nandyan, di ba? Nako. It's so good. Ang sarap niya, pero bukod doon, nakaka-enjoy siyang gawin. Kasi makikita mo yung napakasimpleng lugaw or goto na enhance mo, napabongga mo by adding some few ingredients or hindi nga few, napakaraming ingredients na nandiyan lang sa paligid, na o-order lang natin or mabilis nating mape-prepare. So ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na nitong bulalugaw na perfect ngayong malamig ang panahon. Basta remember, ha? Kailangan mainit. See you soon!